Hey mga kaibigan, mahilig ba kayo sa mga kwentong krimen? Kung oo, maghanda na kayo dahil ang kwentong ito ay siguradong magpapakilabot sa inyo. Kasi mayroon akong kwento na siguradong papangilabutan kayo. Isang kwento ng misteryo at kasaysayan na magdadala sa inyo sa madilim na bahagi ng Lisbon. Nasa Lisbon, Portugal, sa isang universidad, may nakatagong kakaibang bagay, isang ulo. Oo, ulo, at hindi lang basta-bastang ulo, kundi ulo ng isang kilalang serial killer. Ang ulo na ito ay pagmamayari ni Diogo Alves, isang notorious na kriminal. Balikan natin ang nakaraan at alamin kung paano siya naging kilabot ng Lisbon. Noong ika-19 na siglo, kinatatakutan si Diogo Alves sa buong Lisbon. Siya ay naging kilala sa kanyang mga karumal-dumal na krimen. Sa taas ng isang aqueduct, naghihintay siya ng mga mabibiktima. Ang aqueduct na ito ay naging saksi sa kanyang mga kasamaan. Papatayin niya ang mga ito na nakawin ng kanilang mga gamit at itatapon ng mga katawan sa ilog. Isipin niyo na lang ang takot na nararamdaman ng mga tao noon. Mahigit 40 katao ang kanyang napahamak bago siya nadakip. Ang kanyang mga krimen ay nagdulot ng matinding takot sa buong lungsod. Ang pagkahuli niya, parang eksena sa pelikula. Hinatulan siya ng kamatayan. Ang kanyang pagbitay naging malaking balita sa buong Portugal. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Ang kanyang kamatayan ay simula pa lamang ng isang kakaibang kabanata. Pagkatapos siyang bitayin, kinuha ng mga siyentipiko ang kanyang ulo para pag-aralan. Gusto nilang malaman kung ano ang nasa isip ng isang mamamatay tao. Gusto nilang malaman kung ano ang nasa isip ng isang mamamatay tao. Kaya naman tinanggal nila ang ulo at pinreserba ito. Ang ulo ni Diogo Alves ay naging bahagi ng kanilang mga eksperimento. Mula noon, ang ulo ni Diogo Alves ay nananatili sa Faculty of Medicine ng University of Lisbon. Ito ay naging bahagi ng kanilang koleksyon. Naka-display ito sa isang garapong lalagyan, parang eksena sa isang horror movie. Ang ulo na ito ay nagdudulot ng kilabot sa mga nakakakita. Makikita mo pa rin ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang mga mata, ilong at bibig. Parang buhay pa rin siya kahit na matagal na siyang patay. Nakakatakot isipin, pero totoo ang lahat ng ito. Ang ulo ni Diogo Alves ay isang buhay na paalala ng kanyang mga krimen. Naging instrumento ang ulo ni Diogo Alves para sa mga siyentipiko at criminologist. Ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang pag-aaral sa pag-iisip ng mga kriminal. Isa itong buhay na paalala ng mga krimen na kanyang nagawa at ng misteryo sa likod ng pag-iisip ng mga kriminal. Ang ulo na ito ay nagbigay ng maraming impormasyon sa mga eksperto. Hanggang ngayon, marami pa rin ang pumupunta sa universidad para masilayan ito. Ang ulo ni Diogo Alves ay patuloy na nagdudulot ng interes sa mga tao. Isa itong nakapanindig balahibong paalala na ang kasaysayan ay puno ng mga nakakatakot na kwento. Ang ulo na ito ay bahagi ng madilim na kasaysayan ng Lisbon. Kaya sa susunod na maglalakad kayo sa tahimik na mga lansangan ng Lisbon, isipin nyo na lang na minsan, isang serial killer ang nanggulo rito. Ang kanyang presensya ay parang nararamdaman pa rin. At ang kanyang ulo, nandoon pa rin, nagbibigay ng tahimik na babala sa lahat. Isang paalala na ang kasamaan ay maaring magtagal kahit na ang tao ay wala na. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod, mga kaibigan.